So mga sangkay, meron po tayo ngayon breaking news patungkol po dito kay General Aplasca. Alright guys, so ito nga po mga sangkay, meron pong pumasok na balita ngayon tungkol po dito kay General Aplasca. Ito po yung pinaka-head ng OSA ng Senado. O mga security po ito ng Senado, mga sangkay. At ngayon, may nangyari. Okay, may pasabog po. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so diretso po tayo kasi ito may balita tayo ngayon mga sangkay. Ayon po kasi sa report, ayon sa balita, sinuspende daw po si General Aplasca. Ayan o, pinatawan ng 6 na buwan preventive suspension si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca dahil sa nangyaring gulo sa Senado noong Miyerkules. Ayan, mga sangkay. Hindi ko alam kung anong sasabihin po dito ni DILG Secretary na siyang kapatid din po ni Ombudsman Remulla. Pambihira. Ayan o, ito yung mga breaking news. Inanunsyo ni Ombudsman Remulla na ipinataw ang 6 na buwang preventive suspension laban kay Senate Sergeant at Arms Aplasca kasunod ng insidente ng putukan sa Senado. So, viral na po ito ngayon, mga sangkay. Pambihira. Ayan po. Pero ang inaantay talaga namin, yung CCTV. Yung CCTV kasi talaga yung magsasabi doon kung anong totoo eh. Kasi ayon po sa report, ang nauna daw pong magpaputok itong sila Aplasca. No? Bago po yung bakbakan na buti nga wala pong may tinamaan mga sangkay. So ito, pakinggan po natin yung sinabi ni Aplasca. Bakit po pinayagang makaalis ng Senado si Senator Bato de la Rosa? Ikwento nyo yon. Grabe yung utos eh. Ikwento niyo yun. Parang galit pa si Karen. Karen, gusto ko lang linawin, katulad ng nasabi din ng aming Senate President, na si General De La Rosa po ay binigyan po ng protective custody privilege ng Senado. At ito po, kung gusto naman niya umalis, wala naman po kami magagawa kung ayaw niya pong i-avail yung privilege ng protective custody. Kumbaga, hindi nyo nirespeto ang ICC warrant of arrest. Inutusan ba talaga kayo na wag pansinin, wag kahalagahan itong ICC warrant of arrest? Again, Karen, galing din po ito sa pronouncement ng aming Senate President na we will only respect and cooperate if the arresting officer will have meron silang dalang order, judicial order galing sa local authorities. Okay. Ayun yung talaga yung paninindigan nila mga sangkay. Kung mayroon daw pong dalang order, halimbawa, galing sa Supreme Court, actually ngayon, mga sangkay, may baka daw po mabigyan ng TRO pa ng Supreme Court itong si Ronald Bato de la Rosa. Okay, magkasabay ba si Bato at si Senator Robin Padilla na lumabas ng Senado at 2:30 in the morning? Iisa ba ang kanilang sasakyan? Anong nakalagay sa logbook at sa CCTV? Doon po sa review ng aming CCTV at doon po sa mga sinabi ng aming mga gwardiya, magkasama po si Senator Robin at si Senator Bato na sumakay sa sasakyan ni Senator Robin palabas po ng Senado. So, hindi nagtatago. Kumbaga, nagtago ba si Senator Bato o nakita ng gwardiya ninyo na talagang lumabas po siya? Doon po sa report ng aming mga gwardiya, parang normal na naman, naglalakad lang silang dalawa at sumakay sa sasakyan.
at diretso na lumabas na ng premises ng Senado. Kasi nga po ang sinasabi po dyan, mga sangkay, na hindi naman daw po nila magagawang pigilan si Senator Bato de la Rosa kung ayaw po niya ng proteksyon mula po sa Senado. Dahil ayon nga po kay Aplaska, mga sangkay, mas gusto nga daw po niya na nasa Senado si Bato kasi mas protektado daw po nila. Ayon po yun sa kanya. Ngayon, mga sangkay, na umalis po siya, wala na pong proteksyon mula sa kanila. Normal, naglalakad at normal na lumabas. Bago magputukan, kinlear niyo po ang second floor ng Senado. Ang sinabi niyo po sa mga reporter, may aarestuhin. Ito diretsahan, sino tinutukoy niyo nun? Ayan, maganda to. Magandang tanong. Ito po, Ma'am Karen, kasi simula pa ng umaga, persistent na po yung reports namin ng presence ng armed individuals dito po sa paligid ng premises ng Senado. Pero towards the evening, nakita na po namin sa mga CCTV namin na meron na pong mga tao talaga na armado na nandyan po sa mga emergency exit ng Senado. Kaya po nagpaalam po ako sa ating Senate President para puntahan at i-check, i-verify kung totoo po yung aming nakita. So, ito yung reason kung bakit po siya sinuspend daw ng ombudsman. Ngayon, ito yung paliwanag niya, mga sangkay, kung bakit nangyari yung putukan. At true enough, may nakita po kami mga armadong tao. Kaya po nagbigay po kami ng challenge na tinanong namin kung sino ba sila. Sumagot naman sila na they are NBI agents. Pero meron po silang mga dalang baril, kaya sinabihan ko po namin sila na ibaba yung kanilang mga baril. Yon, ibaba muna yung mga baril. Tapos, Pero sa halip na ibaba po ay nagtaas po sila ng baril, kaya nagpaputok pa kami ng warning shot. Pagkatapos po noon, nagulat po kami kasi sumagot po sila ng putok. At from then, tuloy-tuloy din po ang exchange of gunfire. So, yun. Tapos ngayon, sinuspende po siya. Ang bira no? Alam niyo, yung politika sa Pilipinas, malala po talaga Ito itong nangyayari ngayon sa Pilipinas ay epekto po ito ng sirang sistema. Ano yung sistemang sira? Yung 1987 Constitution. 'Di ba? Wasak po yan Kaya po nagkakandaletse-letse ang Pilipinas. Kita nyo ngayon, ang gulo ng Senado, ang gulo ng ating bansa, ang gulo ng politika. Why? Dahil po sa 1987 Constitution. Yun yung nagpapagulo sa lahat Kaya nga sana ayusin yan. Gawin ng parliamentary system. Yung political system natin. Para hindi na po ganito kagulo. Kasi alam nyo, pag parliamentary system, tingnan nyo po yung Singapore, tingnan nyo po yung Japan, tingnan nyo yung mga bansa sa Europe. Ang aayos, ang titino. Kasi nga po, yung gobyerno nila, matino. Kasi may matinong sistema. Sa atin, di ba? Away dito, pamilya doon, pamilya dito. Magulo. Alam niyo, hindi matatapos to Kahit sino pang maging presidente, kahit sino pang maupo mga senador, kahit sino pang mga maupong mga general o kung sino-sino pa sa ombudsman, hanggat yung 1987 Constitution nandyan, paulit-ulit lang po tayo nito. Nangyari na rin po ito, di ba? Panahon ni PRRD, iba rin po ang pangyayari noon. Panahon po ni Noynoy, iba rin po ang pangyayari noon. Pero same, magulo. Panahon ni Gloria, ganun din. Erap, Ramos. Well, mga sangkay. Talagang yung 1987 Constitution ni Corazon Aquino, yun po ang nagwasak sa ating bansa. Na hanggang ngayon, wala pa rin pong ginagawa, mga sangkay, tungkol dyan. Kita nyo kung bakit malala ang corruption ngayon? Kita nyo kung bakit malala ang gulo ngayon? Dahil po sa 1987 Constitution. Bakit malala ang kahirapan sa Pilipinas? Dahil po sa 1987 Constitution. Lahat ng yan. May mga nagsasabi na, hindi, ang kailangan lang gawin natin, palitan lang natin yung mga tao. Guys, kahit magpalit-palit pa yan, lagyan pa po natin ng mga pakpak yan. Wala rin po mangyayari dyan. Kasi sistema ang problema.
Sistema ang nagsishape sa kung ano po ang meron sa bansa natin. Ipagpalagayan po natin, halimbawa na lang, tayo mga Pinoy, di ba, barubal tayo sa Pilipinas. Ogags tayo sa ating bansa. Di ba? Pero pag pumunta kang Saudi Arabia, ang tino mo. Di ba? Hindi ka magulo. Sumusunod ka sa batas. Di ba? Pumunta ka sa China, tigasin ka dito. Pagdating mo sa China, matino ka. Kasi kailangan mong sumunod sa batas at may sistemang sinusunod. Maayos yung sistema nila. Pero anong nangyayari, mga sangkay? Kita nyo yung mga Chinese? From China, matino. Pag pumunta sa Pilipinas, sira ulo. Bakit? Sistema ang problema eh. Mula po sa legislative, executive, diba? Judiciary, maging sa pagpapatupad ng batas, at kung ano-ano pa, may problema. Kasi nga po, yung 1987 Constitution, bulok. Kaya problemado tayo ngayon eh. Well, ngayon mga sangkay, eto na. Anong opinion nyo dito? Itong nangyari kay Aplaska na pinatawan ng preventive suspension na 6 na buwan bilang isang Senate Sergeant at Arms. Anong inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.